Alam mo, kahit yung mga pinaka-importante at pinaka-exciting na trabaho sa mundo, nakakapagod pa rin, di ba? Minsan sa sobrang abala natin sa paggawa ng mabuti, nakakalimutan na nating alagaan ang sarili natin. At sa pag-aaral natin ngayon, titingnan natin kung bakit kahit si Jesus at ang mga alagad niya na ginagawa ang pinakamahalagang misyon ay kinailangan ding magpahinga. Sige, simulan na natin. Nako, sigurado nangyari na to sa'yo. Yung sobrang busy ka sa school o kaya sa paglalaro, tapos bigla mong marirealize, hala, hindi pa pala ako kumakain. Alam mo ba, ganyan-ganyan din ang nangyari sa mga matatalik na kaibigan ni Jesus, ang mga disipulo. Okay, so isipin nyo to. Yung mga disipulo, kararatin lang nila galing sa kanilang pinakauna malaking misyon para kay Jesus. Grabe, sobrang excited silang i-share sa kanya lahat ng nangyari. Kasi naman, ang dami nilang nagawang amazing. Imagine, nagturo sila sa mga tao, nagpagaling ng mga may sakit, at naglakbay sila kung saan-saan para lang ibahagi yung good news. Ang dami-dami nilang natulungan. Pero syempre, sa sobrang dami ng ginawa nila, ubos na ubos din ang lakas nila. Ay naku, pagod na pagod talaga sila. Kasi yung lahat ng ginawa nila, hindi lang katawan nila ang napagod, pati isip nila. Parang bang, galing ka sa isang buong linggo na puro exam, tapos may practice ka pa ng sports araw-araw, ganun ka din. Ramdam na ramdam talaga nila yung pagod. Pero may isa pang bagay na napansin si Jesus. Dahil sa sunod-sunod nilang tagumpay, may konting panganib na baka isipin nilang, wow, ang galing-galing ko. Baka lumaki yung ulo nila kumbaga. At baka makalimutan nila na yung tunay na kapangyarihan hindi naman talaga galing sa kanila, kundi sa Diyos. So anong ginawa ni Jesus? Nakita niyang pagod na sila, oo. Pero alam din niya na hindi lang good job o well done ang kailangan nila. Meron siyang mas mahalagang gustong ibigay. Pakinggan niyo to. Ang ganda ng imbitasyon niya. Hindi niya sinabi na, sige, trabaho pa more. Hindi. Ang solusyon niya ay isang napaka-espesyal na paanyaya. Umalis muna tayo sa gitna ng lahat ng tao at magpahinga. Pero, teka, ano bang ibig sabihin ng magpahinga na to? Hindi lang ito simpleng pag-idlip o, pagtulog lang. Merong mas malalim at mas importanteng dahilan sa likod nito. So, ito yung 4 na key reasons. Number 1, para mag-recharge. Para manumbalik ang lakas ng katawan at isip nila. Number 2, para matuto sa mga mali nila pero in private. Para maitama sila ni Jesus nang hindi sila napapahiya sa iba. Number 3, at ito, sobrang importante. Para maalala nila na ang tunay na lakas ay galing sa Diyos, hindi sa sarili. At pang-4, para lang magkaroon sila ng quiet time kasama si Jesus. Para makinig nang. At ito guys, ang amazing na part. Kung importante pala ang pahinga para sa mga disipulo, isipin nyo kung gaano pa ito kaimportante para mismo kay Jesus. Isang halimbawa dito, makikita natin na kahit si Jesus na sobrang daming ginagawa at tinutulungan tao ay talagang naglalaan ng oras para mapag-isa at makausap ang Ama. Gumigising siya ng madaling araw bago pa man sumikat ang araw para lang gawin yun. At hindi yan one-time thing lang ha, paulit-ulit niya itong ginagawa. Talagang regular at napakahalagang bahagi ito ng buhay niya. Yung paglayo sa karamihan para manalangin, yon yung paraan niya para ma-refill, para mapunong muli. So anong point? Yung oras ni Jesus sa pananalangin, yun ang charging station niya. Sa mga tahimik na sandaling yon, doon niya nakukuha yung lakas, yung pasensya at yung pagmamahal mula sa Ama na kailangan niyang i-share sa lahat. At ang pinaka-best na balita, yung imbitasyon ni Jesus na magpahinga muna, para rin sa atin yan ngayon, no? Oo, para sa'yo at para sa akin yan. Kasi ito yung malaking pagkakaiba. Ang sabi ng mundo, go, go, go. Dapat laging busy. Pero ang paanyaya ng Diyos, ibang-iba. Sabi niya, kalma ka, manahimik ka, magtiwala ka sa akin, hindi sa sarili mong galing. Dito ka kumuha ng lakas. So, lumalabas na ang tunay na pahinga. Hindi lang yan paghiga sa kama. Ito yung pagkonekta ng puso natin sa Diyos. Ito yung oras para makinig sa Kanya, para mapuno tayo ng kapayapaan niya at para bigyan niya tayo ng panibagong lakas. Kaya, iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Para sa mga disipulo, ang quiet place nila ay sa tabi ng lawa. Para kay Jesus, sa bundok o sa ilang. Para sa iyo, saan kaya ang tahimik na lugar mo? Saan mo pwedeng tanggapin yung paanyaya ni Jesus na halika at magpahinga muna?